Nagalit daw si Pangulong Bongbong Marcos sa kapatid na si Senadora Amy Marcos dahil sa ipinatawag nitong investigasyon ng Senado sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan sa Senadora na gusto man daw makausap sana ang kapatid hindi magawa dahil marami raw humaharang. Sa inilabas na findings ng komite ng Senadora, nalabag daw ang mga karapatan ng dating Pangulo. Nakatutok si Mav Gonzales. Matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Nakikita ko lang pag public events. Paglilinaw yan ni Senadora Amy Marcos nang tanungin kung nasira ang relasyon nila ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa investigasyon ng kanyang komite sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tila nakadagdag pa ang hearing na para sa tingin niya ay minasama at ikinagalit ng Pangulo. Hindi aniya niya intensyong maging anti-administration ang pagdinig. Sinasabi niyo parang nagalit yata sa inyo nung hearing. Is it President? Yes. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo. Yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Sa preliminary findings ng hearing, idiniin na walang legal obligation ang Pilipinas na arestuhin si Duterte at i-turn over sa ICC dahil walang red notice at red diffusion lang ang meron mula sa Interpol. Hindi rin biglaan ayon sa report ang pag-aresto dahil bago nito ay minomonitor na ang mga galaw ni Duterte at may mobilization ng mga pulis. May mga pahayag din aniya ang gobyerno kaugnay sa posibleng pag-aresto kung may request ang ICC sa Interpol. Maliwanag para sa komite na nalabag ang mga karapatan ni Duterte dahil inaresto ng walang warrant of arrest mula sa local court o utos na dalhin siya sa abroad. Ayon pa sa komite, ipinagkait kay Duterte ang karapatang mabisita ng pamilya nung inaresto at karapatang mag-apply para sa interim release o pansamantalang paglaya. Dapat may managot sa pangyayari ayon sa Senadora. Mahalaga raw mailabas ang rekomendasyon ng komite lalo't maaaring may mga susunod na arrest warrant pang i-issue ang ICC. Kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali at wag na kailanman maulit. Kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo. Kaugnay naman ang desisyon ng Senadora na kumalas na sa alyansang binuo ng Pangulo. Palagay ko, sila rin nahihirapan. Pag hindi ako sisipot, tapos na-announce na nila na 11 lang, tapos hindi na binabanggit yung pangalan ko, para wag nang nag-aalanganin. Sabi ko, kakalas na lang ako. Nilinaw ni Senator Amy na hindi naman siya sasama sa oposisyon, kundi mananatiling independent candidate. Pero umaasa pa rin daw siya na magkakaayos pa sila ng Pangulo. Lagi naman akong nandito. Mula pa nung bata kami, parati naman siyang pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Maraming humaharang, hindi nakikinig, hindi ko alam. You're saddened. Of course, it's not the ideal situation at all. Hindi idinetalya ng Senadora ang humaharang sa pagitan nilang magkapatid. Sabi naman ng palasyo, on the part of the President, we cannot say that there's a rift. Hintayin na lang po natin kung meron man sasabihin ng Pangulo. But sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi siya pikon. Kaya kahit anong banat, kahit nakita na niyo po si Senator Amy Marcos na nandoon sa Maisog Rally habang binabanggit ng dating Pangulong Duterte ang paninira sa kanya, kay PBBM, wala po tayong nadinig. Hirit naman ni Attorney Salvador Panelo na dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte. Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag ng batas. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Dagdag ni Panelo, hindi totoong humingi ng asylum sa China si dating Pangulong Duterte. Unang-una, hindi siya mag-a-apply. Never will he apply kahit anong asylum. Ayaw na ayaw. Hate na hate niya. Pangalawa, walang asylum sa China. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras.